Salungat sa paniniwala ng karamihan, wala sa 2% ang populasyon ng mga Muslim sa buong mundo ang Arabo. Kahit ang Quran ay ipinahayag sa wikang Arabic, hindi ito nangangahulugan ng pagkakakilanlan sa mga Arabo o nagbabanggit ng anumang pagkiling sa kanilang lahi o etnikong grupo. May mga Muslim mula sa ibang rehiyon at etnikong pinagmulan. Sa ngayon ang may pinakamalaking bilang ng populasyon ng Muslim ay Indonesia at tulad ng mga Muslim sa India. Doon ang bilang ng minoryang relihiyon ay higit na mas malaki pa sa pinakamalaking bansa ng mga Arabo. Kami ay naniniwala na ang Islam ay dumating bilang habag at gabay sa sangkatauhan. Tulad ng nababanggit sa Quran, Chapter 21:107, ipinadala ka namin o Muhammad bilang habag sa mundo. Ang Islam ay nagpapamalas ng malawakang pananaw sa pagkakaiba-iba at pagkakapantay-pantay ng mga tao na hindi mapapantayan ng ibang sistema. Ang Quran binabanggit ang kabuuang saklaw ng Islam kahit ano pa ang relihiyon o lahi. O sangkatauhan nilikha namin sa inyo ang lalaki at babae at ginawa kayong mga nasyon at tribo upang kayo ay magkakilanlan. Katotohanan, ang pinakakagalang-galang sa inyo sa paningin ng Panginoon ay yung mga relihiyoso at masunurin. Ang Panginoon ang pinakamaalam, ang higit na nakababatid. 49:13. Binibigyang diin ng talata na ito na tayo ay magkakapatid mula kay Adan at iba, nakatakda at tinipon upang magtulungan sa isa't isa. At sinasabi din nito na ang tanging paraan upang iangat ang ating antas ay ang sambahin ang Panginoon at mamuhay ng naaayon sa pagsunod, pagsuko at pagtalima sa Kanya lamang. Itinuturo din ng Quran na ang pagkakaiba-iba ng wika, kulay at kultura ay isang regalo at isa sa mga simbolo ng malikhaing kapangyarihan ng Diyos, katulad sa kadakilaan sa paglikha ng kalangitan at kalupaan. Sinasabi din nito na tanging ang mga mapang-unawa lamang ang nakakakita at nakakaunawa sa ganitong mga palatandaan. Ang ating modernong lipunan ay nagbibigay ng mga karapatang pantao sa mga kasunduan at organisasyon. Sa Artikulo 1 ng Universal Declaration of Human Rights, UDHR, na pinagtibay noong 1948 ay nagsasaad na ang lahat ng tao ay malaya at magkakapantay ang dignidad at karapatan. Subalit sa Islam ay matagal nang nakasaad at nakapaloob ang prinsipyong ito sa nagdaang 100 na taon. Sinabi ni Propeta Muhammad nena sa kanyang pananalita, "O mga tao, ang Panginoon ninyo ay isa at ang inyong ama, Adan, ay isa. Ang Arabo ay hindi nakahihigit sa sinumang hindi Arabo at gayon din ang hindi Arabo sa isang Arabo. Ang isang maputi ay hindi nakahihigit sa maitim at ganon din ang maitim sa maputi, maliban sa kanilang pagkatao." Ahmad 23:4-89.